Mga kapatid, meron po tayong napanood na video tungkol po kay Apostol Apollo Kibuloy, kung saan ay kanya pong sinabi na June 17 umano ay nagpakita sa kanya ang anghel at binisita siya. At sinabi umano sa kanya ng anghel na he took my name. Kinuha daw ng Diyos ang kanyang pangalan bilang bagong pangalan ng Diyos. At ibinigay daw ang pangalan ng Ama sa kanya bilang kanyang bagong pangalan. At ang bagong pangalan umano, mga kapatid, na inihayag ng Ama sa kanya at sa buong mundo dahil ikaw ay nagpakumbaba sa loob ng mahigit 33 taon. I will give you a new name which is above all name. Yun po ang sinabi ni Apollo Kibuloy. At sinabi pa niya na he gave me his name. Ayun, binigay daw ng Diyos ang kanyang pangalan kay Apollo Kibuloy. At he took my name. Ayun. So ibinigay ng Ama ang pangalan niya kay Apollo Kibuloy at kinuha niya ang pangalan ni Apollo Kibuloy. Ibig sabihin nagpalit sila ng pangalan. Yan ang sinabi niya sa kanyang video. June 17, the Father frankly told us, through the appointed Son's revelation that night, an angel visited me. For a long time, I've not been visited by angels. This night I was visited through dreams and vision. And he said, your name now is my name. Purely. That's the new name that he has revealed to the world. And he said, my son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name. He gave me his name, and he took my name as his new name. Nagtanong sa kanya na sino ba yan? Na guwapo. At sabi naman niya, talagang guwapo yan sapagkat binigyan siya ng guwapong pangalan. Talaga. So, ang sabi dito, mga kapatid, na ang pangalan ng Diyos ay ibinigay sa kanya. At ang pangalan niya ay naging pangalan ng Diyos o kinuha ng Diyos. Kaya ang kanyang conclusion, sabi niya, I and my Father's name are one. Naging isa umano ang pangalan niya at ang pangalan ng Ama. Ay, nautana ng billboard na ito, di ba? May nagtanong. Sabi na, sino ba yan dyan? Sabi ko, bakit? Sabi niya, gwapo lagi na siya. Siyempre, gwapo, kay nga, gitagaan o gwapong pangalan. So my name became his name, and his name became my name. I and my Father's name are one. Ito lamang ng ating tanong, mga kapatid. Kung ang pangalan ng Ama at ang pangalan umano ni Apollo Kibuloy ay naging isa,
Saan at aling pangalan sila naging isa? Sa pangalan ni Jesucristo o sa pangalan ni Apollo Kibuloy? Alin sa dalawa, mga kapatid? Kasi sabi niya, ang pangalan ng Ama ibinigay sa Kanya. Alin bang pangalan ang ibinigay sa Kanya ng Ama? Ang Ama, ang daming ginamit na pangalan. Ang isa sa pangalan na ipinangalan sa Ama ay Jehovah. At sa Bagong Tipan ay tinawag na Jesucristo. At sa Apokalipsis 19:13, mga kapatid, ganito ang sinasabi, na siya ay tatawagin ang kanyang pangalan na salita ng Diyos. At ang kanyang pangalan ay tatawaging King of Kings at Lord of Lords. Alin ba doon sa tatlo na yun ang kanyang pangalan na ginamit na pangalan ng Ama? Kung sinasabi niya na ang pangalang ibinigay sa kanya ay pangalan ng Jesucristo at yun ang ibinigay sa kanya, sige, pagbigyan na natin. At yung pangalan niya ay naging pangalan ng Ama, paano naman yung sinabi niya na ako at ang pangalan ng aking Ama ay naging isa? Alin sa dalawang yun sila naging isa? Sa pangalan ni Apollo Kibuloy o sa pangalan ni Jesucristo? Yan yung ating tanong dyan. Kasi sabi niya, naging isa sila ang kanilang pangalan. So, alin sa dalawang pangalan na yun? Apollo Kibuloy or pangalan ni Jesucristo? Saan sila sa dalawang pangalan na yan naging isa? So, yan ang ating nililinaw, mga kapatid, tungkol sa pahayag na ito. Bakit? Sapagkat sinasabi rito na may bagong pangalan. Itong pangalan ni Jesucristo, kung ito yung tinutukoy niyang pangalan, ito ay hindi na bago. Sapagkat mula pa doon sa Bagong Tipan, sa panahon ng mga apostol, kilala na yung pangalan na yan. Hindi na siya bagong pangalan. Siya ay kilala na mula sa mga panahon ng apostol hanggang ngayon sa ikapitong panahon ng Iglesia. Kilala na ang pangalang Jesucristo. Pero dito sa Apokalipsis 3:12, ito ay binanggit ni Kristo pagkatapos siyang mabuhay sa mga patay. Ito ang sabi niya, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. I will write upon him my new name. Ibig sabihin, nung si Kristo ay bumangon sa mga patay, sa kanya sinabi ito, na sasabihin ko sa kanya ang aking, isusulat ko sa kanya ang aking bagong pangalan. Wala hong binabanggit dito na bagong pangalan maliban doon sa lumang pangalan na pangalan ni Jesus. So kung may bagong pangalan na sinasabi ang ating Panginoong Jesucristo na pangalan niya, ano yun? Saan mababasa sa Biblia yung bagong pangalan? Kasi kung sasabihin mo na pangalan ni Jesus, hindi ho yan bagong pangalan. Yan ay matagal ng pangalan ni Jesus mula pa sa panahon ng mga apostol hanggang ngayon. Ngayon, ano ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, tungkol sa mga pumaparito na dala-dala ang pangalan ni Jesucristo? Ano ang sabi sa atin? Ito ho ang ating mababasa sa 24:5. Ito po ang babala ni Jesus. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ayun. So hindi na pala ito bago, mga kapatid. Nakahula na pala noong paman, nung naririto sa lupa ang ating Panginoon Jesucristo, na may magsisidating na mga tao na magpapanggap na sila ang Kristo. Ngunit, sila ba ay nagsasaysay ng katotohanan? Ang sabi ni Kristo, ililigaw nila ang marami.
Sa makatuwid, itong mga nagpapanggap na sila ang Kristo, nasa kanila ang pangalan ng Diyos, hindi ko pala nagsasaysay ng katotohanan, kundi tagapagligaw ng maraming tao palayo sa katotohanan. Ano ang sabi ng Biblia? Bilang karagdagan, sinasabi bang makinig tayo sa ganitong mga tao o magsilayo tayo kapag may narinig tayo mga taong ganito ang sinasabi? Lucas 21:8, at sinabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mangaligaw, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan, ayan na nangagsasabi, ako ang Kristo, at malapit na ang panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. Ayun, napakalinaw po. So, hindi na po tayo nagtataka, mga kapatid, kung may mga nag-aangkin na siya at ang Amay iisa, siya ang Panginoong Hesukristo, dala niya ang pangalan ng Diyos. Matagal na pong ihinula ang babala tungkol dito. At sinabi ng Panginoon, magliligaw sila ng marami, at sinabi ng Panginoon na layuan mo ito at huwag kayong sumunod sa ganitong klaseng mga tao. Maraming salamat, mga kapatid, at sana nakapagbigay linaw at katotohanan ang mga pagsasaysay at pag-aangkin ng sinumang tao na siya at ang Diyos ay iisa at ang pangalan ng Diyos at siya'y naging isa. Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos.